Ito yung mga latest ngayon mga kababayan. Si Sara Duterte, aminado, dahil baka wala ng pag-asa talaga na makabalik pa sa ating bansa si Digong, yung kanyang tatay. Pero kalmado si Sara Duterte. Kataka-taka. Noong panahon na maipit sa congressional investigation, yung kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez, nagwala si Sara. Pero ngayon, na-aresto ko yung kanyang tatay, kalmado si Sara. Bakit kaya po? May mga pangiti-ngiti siya kahit kanina doon sa Senate investigation ni Amy Marcos. Kalmado siya. Ito ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte dito sa report ng GMA. Sara Duterte admits that Rodrigo might no longer return to the Philippines. Yan o. Alam niya mga kababayan kasi sa lakas ba naman ng mga ebidensya, nasabi ng mga legal experts, ang pinakamalakas na ebidensya galing sa bibig mismo ni Digong. Recorded yung mga sinasabi niyang kill. Kaya ito ngayon ang sinasabi, nagpa-press con kanina, mga kababayan si Sara Duterte. Online press con. Yan o, sabi dito, the Vice President said this when asked in a virtual press conference that she feels about National Security Advisor Eduardo Año given that the Duterte Patriarch was immediately arrested upon returning to the Philippines last week from Hong Kong. Sabi niya po mga kababayan, sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed, nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor pa ako ng feeling about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na maibabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, what we should do as a country is to move on from what happened. What will we do as we move forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang mapupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila pananagutin ng pamahalaan. Yan ang sabi ni Sara. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang analysis mo. Baka nagpapaawa para mag-alsa yung mga tao. Di ba pa? Sabi niya, dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly, from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So hahanapan na lang namin na ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. Sara Duterte also answered questions of a possible traitor within the circle of her father who flew with him to Hong Kong. Sasabi niya, hindi ko man matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao na yon, sa loob ng kwarto na yun, ay meron talagang nagsabi kung ano ang pinag-usapan doon sa loob. Kung kanino sila sinasabi, hindi ko alam. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Earlier on Thursday, Año denied that he had a hand in the supposed conspiracy that led to the arrest of Duterte, saying that his role in the matter was only limited to assessing that the situation does not escalate into a national security concern. Senator Ronald Bato de la Rosa, meanwhile, had admitted having an ill feelings towards Año, saying that out of courtesy, he could have at least informed Duterte's team, who was then in Hong Kong, that the former president would get arrested once he returned to the Philippines. So, inaasahan sana nila na yung National Security Advisor, kasi dating opisyal din ni Digong, titimbrihan sila. Isabi ni Secretary Año, it's very hard niya para sa akin to see former President Rodrigo Duterte arrested. But he said his loyalty lies with the country and not to anyone. As former member niya of the cabinet of the Duterte administration, it is also very hard for me to see the former president arrested. Sabi niya po, I work closely with former President Duterte for many years on the most serious crisis niya in the country. Crisis country faces. And what developed and nurtured was a personal friendship. My loyalty is always to the country.
to the Constitution and not to any person. Sabi po ni Anyo. Anyo served as the military chief and later as Interior Secretary under the Duterte administration. So saludo tayo, very professional mga kababayan itong si Secretary Anyo. You see? O ngayon, pakinggan natin yung sinasabi ni Sara Duterte sa online press con kanina. Ayan mga kababayan, pakinggan natin. Okay. Thank you. Next question. A. Balagtasi, The New York Times. A. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I just want to get your 2 cents, your reaction regarding the recent the Senate hearing. How do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late, the hero. Well, actually, oo. Tayo, yung buong bansa natin, Relax si Sara. we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina kung, hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon. No? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano bang gagawin ng bansa? Ituloy. Ang gagawin ng bansa, lalo ng Congress, yung impeachment sa kanya. Kasi pending yun, na-impeach siya ng Congress, yung Senado has to act. Kailangan na nga, sabi ng mga congressmen, simulan na yung impeachment trial. Kasi isa doon sa mga nakalagay sa articles of impeachment po, yung pagwaldas ng confidential funds ni Sara. Yan ang sinasabi niya na paggamit ng pondo. May problema yung paggamit niya ng pondo, hindi yung budget ng national government o General Appropriations Act na kini-question nila ng mga kaalyado niya. Diba po? Pilit na binabaliktad ni Sara. Siya yung may problema sa paggamit ng pondo. Ang daming mga chichiryang pangalan na hindi may paliwanag. Anyway, ipagpatuloy natin yung kanyang sinasabi rito. Ang demand natin for transparency, accountability, Sa peace kanya and yun security lahat. para sa ating bayan. Yung Yes, accountability, thank you, ma'am. transparency. Also, I just want to ask regarding the defense because po na-interview si Attorney Kaufman and he said he's very confident that he can, the case can be speedily dismissed. Do you share that sentiment and where do you think is he coming from? Hindi siya sigurado. It is best if you ask him to elaborate on his answers. Pero alam niyo naman, as a relative, no, as a Filipino citizen, matagal na ang isang araw. Matagal na sa atin ang 2 araw. Pero for lawyers, alam mo, meron yan silang sarili nilang mga timelines, no? Kung paano yung proseso sa loob ng korte. But as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, masyado nang matagal ang isang araw. I know this is a difficult time for your family, but I just wonder, of course, things were sudden, and I wonder what made you choose Attorney Kaufman as your lead counsel. Parang, ano po ang meron siya, bakit siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Hindi. Ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere, si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya,
nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo. At ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman yung kanyang abogado. Pagdating niya dito, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador Mediadleya at siya yung unang ni-recognize ng ICC na abogado, kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero nakikita ko na medyo hirap si Attorney Medialdea dito kaparte ng kanyang kalusugan. Ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito. Ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stressed na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun na nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. So, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that po. Last one question, but I mean, it's just looking forward to two things that are we're expecting within the year. Number one is, ma'am, meron po kayong impeachment battle. That's another legal battle that you're going to, a political battle. How are you preparing for that? Because initially the plan was your father will be there as part of your legal team. Now it looks like nabaliktad and kayo po yung nag-aasikaso ng legal team ng tatay niyo po ngayon, sa former president in The Hague. And number two is there has been rumors that another set of warrant is going to be served or going to be enforced, and your name is being mentioned. So how are you preparing for battles of your own when you are, as it is, taking care of your dad? Yes. So, with regard to my impeachment, we already set up the legal team for that as early as 2023 when, as I said, Representative Castro announced that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So, fortunately, that team is not involved in the ICC case of support group of lawyers for the ICC case of President Duterte so that they can focus on my impeachment case. As we speak, they are preparing witnesses and they are preparing answers to the articles of impeachment, and they will work on that and they will deal with that impeachment case for me.
So the other question is, it will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. The other question, sorry, I forgot. I missed. Yeah, meron po kasing rumors, ma'am, na may another set of arrest warrant na i-enforce po sa Philippines and napapangalanan po kayo doon. So, how are you taking that po? Okay. Well, depende. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will surely talk to another lawyer na para sa akin naman. What are my options legally? Kung ang warrant naman ay dumating na nandyan ako sa Pilipinas, tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa akin. Ma'am, one last question. I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week. And I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings. Confused na si Sarah. Dito. At meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yon na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawala. Ang lahat ng ito, kagagawan niya at kagagawa ng tatay niya. Sabi nga ni Enrile, lahat ng problema na kinakarap ngayon ng mga Duterte, sila man lang yung may gawa. Leader, dahil pag naglalaro yon sa kanyang soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, na wala nang katabi sa tulog. So yun yung concern ko. Thank you. Okay, next question, Ms. Celerina Monte, Japan Broadcasting Corporation, NHK. Hello. Good afternoon, Vice President. Sorry if I have to ask you. During our interview with the families of the alleged victims of the war on drugs, they're saying or Nawala. Nawala siya, Jay. Ma'am Sel, nawala ka. Ma'am Sel, kindly fix your line. Balikan ka namin. Ano muna? Miss Camille sa Monte, TV5. Magaduda. Parang in-screen po. Biglang nawala kasi parang hindi friendly yung question. Alam na this? Hindi friendly yung question. Biglang nagputol-putol po. Sinabotay siguro po. Siyempre, kontrolado nila. Di ba? Tapos, next agad.
from TV5. I just want to ask, will you be formally endorsing Senator election? Wala rin kayo. Ah. Camille, Sel, andyan na kayo? Hello? Ma'am, yes, Camille po from TV5. I just want to ask, ma'am, will you be formally endorsing Senator Amy Marcos in the elections? Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Ma'am, impeachment trial, syempre, you mentioned na you have a separate lawyers already preparing for that. How difficult is this for you? Because you're also taking care of the defense team of your father, former President Duterte. And yung kanyang susunod na hearing will be on September. And there were talks in the Senate na probably baka by September or October magsimula naman yung impeachment trial sa inyo. How will you balance this na? Yes, oo. Well, both cases will continue, no? ICC will continue. The ICC case here will obviously continue. Hindi naman ito sila magsasabi na parang hindi na tayo tutuloy at ibabalik natin yung detainee sa Pilipinas. Hindi malabong mangyari yan, no? So magtutuloy siya, yung impeachment case ay tutuloy din at ang paniguraduhin ko lang ay merong grupo ng abogado na nakatutok doon sa dalawang kaso na yon. Ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no, sa mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Dito naman sa ICC case, sa mga bagay na kailangan ipresenta sa ating Pangulo para kasi siya ang kliyente. Lang po on my end, nagkausap na rin po ba kayo ni Senator Ronald Bato de la Rosa because he is also among the list of alleged suspects or yung next na masaserve ng warrant? Hindi pa kami nag-kausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya at lahat ng mga nandoon na mga former Nagtago na. PNP personnel, officers, mag-ingat sila dahil kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ngang warrant of arrest dito kay Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases na saan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay Pero crimes against humanity is a serious accusation na
lagi nilang paulit-ulit na sinasabi, 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names. Pinasobrama naman yan, no? Ni Sara Duterte. 30,000 plus, sabi ng mga human rights groups, hindi man 50,000. Yung 6,000, yun ang official records ng PNP. Balikan natin mga kababayan. Mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga... Naging katatawanan tayo dahil sa inyo. Lalo na yung pagbabanta mo sa ating Pangulo na may kinuha ka ng assassin, no joke, no joke. Yun ang kakatatawanan. Tapos yung ini-imagine mo yung ulo ng ating Pangulong Bongbong na tanggalin, pugutan. Yun ang katatawanan. Naging katatawanan tayo kung bakit nagkaroon ng vice presidente tulad po ninyo. At nagkaroon ng presidente na ang bukang bibig, kill, kill, kill. O, ito na ngayon ang inabot ninyo. So itong lahat ng problema na inabot ninyo, kagagawan ninyo ito lahat. Wala man nagsabi sa inyo na mag-kill, kill, kill. Kapritso. Madaling sabi. Kayabangan. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa... Pero yung OFW sa Indonesia, si Mary Jane Veloso, munti ka na kay Digong. Botit at tinulungan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at finally nakabalik dito. Pero si Digong willing na natuluyan kasi drug case yung kaso ni Mary Jane Veloso. Di ba? 43 cases, 43 counts of murder, ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Thank you, ma'am. Okay, next. Ma'am Sel, andyan na kayo ulit. Kayo ba? Yes, ito na po. Sorry. Torino Ponte, Japan Broadcasting Corporation, you're recognized. Ma'am, choppy talaga kayo. Nawawala kayo. Pag yung Next Japan, question hindi, muna. Mads, hindi Net 25. maayos yung Question. linya. Kasi yung question po, Hi, good afternoon, medyo VP. hindi friendly question. Ma'am, how is the health po of former President Duterte now? He's doing okay. Hindi ko nakakausap yung I'm sorry if I doktor have niya to ask dahil- this. Clear na po, malinaw. Wait lang, Mads. Patapusin mo muna si Miss Miss Sel, patapusin mo muna si Miss Mads. And may answer din si VP kay Mads. Ma'am, go ahead. Hindi ko nakakausap yung kanyang doktor sa loob dahil may proseso din sila sa loob kung paano mo kausapin ang doktor, no? Dumadaan ako sa lawyer kapag meron akong mga tanong at ginagawa naman ng paraan ng abogado doon sa loob para makuha yung mga records, health records ng ating dating Pangulong Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, ang nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, no? Masakit yung utuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor na yung request.
Yun lang. And dati pa naman natin alam no na medyo mahina na yung pandinig ni Pangulong Duterte dahil din sa kanyang edad at medyo mahina na rin yung mata niya dahil din sa edad. So nothing, I don't see any serious health problems at the moment sa kanya. All that I see are yung dala ng katandaan. Yes, ma'am. Ma'am, may panawagan po ba kayo or message sa supporters po ni former President? Yes, opo. Unang-una, i-demand natin na may managot sa nangyari sa ating bayan, na nawalan tayo ng former president. Pangalawa, patuloy natin ang pagtatanong sa ating pamahalaan kung ano bang nangyayari sa pera ng bayan, sa budget, sa PhilHealth, sa peace and order natin, ano bang mga pulisiya natin sa economy dahil lubog na sa kahirapan yung mga tao, hirap sa pagkain. Patuloy nating i-demand, as I said, paulit-ulit, transparency, accountability, peace, and security ng ating bayan. Siguradong maitatanong yun sa iyo sa impeachment trial, yung accountability sa confidential funds. Di ba? Opo. Ma'am, last na lang po on my end. Ilan po lahat yung magiging member ng defense team ng former president po? Magdidepende siya, ma'am, kung legal aid siya or privately funded case, no? Sa ngayon, kailangan pa namin pag-usapan ng abogado kung ano ba ang mangyayari sa gastusin sa kanyang kaso. Pero as I said kanina, nag-express na ako sa lawyer initially na there are discussions and moves on the part of our family to apply for legal aid. Salamat po. Thank you, BP. Okay. Ma'am Sel, are you okay na? Yeah, okay na po. Ano, malinaw na po ba? Sorry. Yeah. Ma'am, sorry. My first question is, how optimistic are you that the former president will be granted an interim release? I do not know, ma'am. I've not read any documents about his interim release. I've not heard the statements of prosecutors with regard to interim release, lalo na sa ating mga judges. So hindi ko alam kung how it will sway, kung meron man siyang request or application for interim release. Hindi ko masagot ang chances niyan. At ang optimism level ko sa ngayon ay 0, but only because hindi ko naririnig kung ano ang sasabihin ng prosecutors at ng judges. Ma'am, another question. Sorry if I have to ask this because some of the families, relatives of those alleged victims of the war on drugs claim that their lives would be threatened or at risk if the former president will be allowed to return to the Philippines because they're afraid that the former president or may do something bad against them. So, is there any basis for their fear? None at all, ma'am. Matagal naman namin alam na merong investigation na ginagawa sa loob ng Pilipinas dahil nakukuha namin yung information sa mga abogado mismo na gumagawa nun at sa ibang mga government personnel. No? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga opisina na yon. Kaya nga nagkaroon ako ng meeting, Zoom meeting with the Secretary of Justice noong 2023. Kasi sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na merong investigation na nangyayari. Pero wala kasi talaga silang jurisdiction
So, I was picking his brain on what his thoughts were about this. But I did not tell him that I knew that there were investigations and interview of witnesses. So I asked him what is his position. And then he gave differing answers back. So I went up directly to the office of the president. That is why I wrote the letter about the ICC. And that is why we have a letter, a response from the office of the president na sinasabi niya na he will protect national sovereignty and then he doesn't recognize the ICC jurisdiction dyan sa ating bayan. So, yun, ma'am. So do you believe on the reasoning of the president that he's just honoring the agreement with the Interpol, or it's just like a lame excuse to surrender the former president to the ICC? Wala naman tayong obligation na mag-cooperate sa Interpol, ma'am, kasi yung ICC warrant, yung warrant na hawak ng Interpol is an ICC warrant. So hindi mo naman, you cannot just take one and leave the other because the Interpol was holding an ICC warrant. So naturally, cooperating with the Interpol is cooperating with the ICC. I think klaro naman na talaga yon, no, sa atin lahat, na yung pamahalaan talaga natin ang naghatid na sa ating Pangulo doon sa dito sa The Hague, sa ICC. Mambalikan ko lang yung concern ng mga family members ng mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan, pero wala siyang ginawa. Talaga, pinabayaan niya because he was of the belief that as a Filipino citizen, the government will not cooperate once there is a formal investigation that will happen inside the Philippines or once there is a warrant of arrest. So wala talaga siyang ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita nyo, kailangan siya itulak ng mga pulis para gumalaw. At kailangan siya itulak kaya't ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag-utos ng mga tao na, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa noon. Ngayon pa ba niya gagawin? 'Di ba? Na nandiyan na siya. And meron ng protection yung mga family members. Meron na silang protection ng ICC at meron silang protection ng Philippine government. Their fears are unfounded and hindi ganyan ang tatay ko. Kung ano man yung kailangan niya sasagutin niya yan. Pero hindi siya magtatamper ng evidence. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. At hindi siya makikialam sa witnesses dahil isa siyang prosecutor noon. At alam niya kung ano ang violation niya as a lawyer kung nagtatamper ka ng evidence at nakikialam ka ng witnesses. So, unfounded yung fears, walang basihan. Sinasabi lang nila siguro yan para, I don't know, huwag pabalikin ang Pangulo sa ating bansa. Bakit ayaw nila pabalikin? Well, meron silang mga, they are in collusion with individuals
both in the government and outside of from the private sector. They are in collusion with organizations who are against the former president because of his policies noong siya ay Pangulo. They are in collusion with people who want to stay in power, with people who want to totally erase political opposition, who want to question uh, the acts of government. So, sa tingin ko yan yun eh. Okay, last question, ma'am. So as part of the defense of the former president, is there any plan to bring into The Hague some witnesses for the former president? I am not part of his legal team. Nandito lang ako kasi kailangan nila ng kausap sa labas. So kinakausap nila si Pangulong Duterte sa loob. At kinakausap nila ako sa labas so that there is someone who will sign off on what was agreed upon with the client. No? So, hindi ako part ng legal team. As I said, I am a Filipino citizen here helping the former president go back home. And I am here as a daughter as well. Moral support doon sa kanya. Thank you, ma'am. Okay, last 3 questions po tayo, ma'am. Next question, Miss Joyce. Oo, kasi Jay, it's 8:05. No, may 9 a.m. meeting Alright. ako. Sabi mo 1 oras lang ito. Miss Joyce Adra, RMN News, then followed by Glenn Wego, Super Radio. Good afternoon po, VP. Ma'am, ask ko lang po, meron kasi mga report na peke yung ibang EJK victims sa kapasanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa forum po the other day. Hindi naman ito dininay ni Attorney Claire Castro at ang parang sinisipa niya yung isang media na nagtanong sa kanya na alam mo naman palang kapitbahay mo yung isa at hindi pala totoong EJK victim, bakit hindi mo sinulat ng tama? Bakit hindi mo itinama yung isinulat mo? So kayo po, anong masasabi niyo po dito sa mga sinasabing peke EJK victims? Nasabi ko nga kanina, Apo, ma'am, thank you. Nasabi ko nga kanina, ma'am, no, hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Hindi ko alam. It baffles me. Really, truly. How this has happened, no? So, kasali na din siguro dyan, ma'am, yung mga peking supposedly victims, no? Kasali na yan dyan. Kasi ito lahat ay gawa lamang unang-una ni Senator Trillanes noon. At syempre nakakuha siya ng, ano bang tawag niyan? Kakampi o kaalyado sa loob ng pamahalaan. So, yun. Miss Joyce, okay ka na? Are you good? Wala na. Okay, last question. Raymond Okay po, sir. Thank you po. Thank you. I'm done po. Thank you. Raymond Antonio, Manila Bulletin, last question, then we'll wrap up. VP, good afternoon. Senator De La Rosa admitted having an ill feeling towards National Security Advisor Eduardo Año following the arrest of your father, the former president. How about you, VP? What do you feel right now, given that Año was one of your father's men and member of his cabinet? And lastly, Vice, meron din po kasing lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you.
Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Anyo? According to Senator De La Rosa, the senator was disappointed to Secretary Anyo. He felt Disappointed. betrayed knowing na Secretary Anyo previously worked as PRRD's former AP Chief of Staff and DILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May I add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa arrest ni former president. And then, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how am I? Sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita nyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta base sa nangyari. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga nag-meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yun, ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang na nag-divide ng trabaho doon sa loob ng meeting na yon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. And Attorney Bingbong Medaldea was tasked to do the legal remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang dapat na ginawa doon sa arrest warrant.
Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. At ang desisyon na umuwi ay sa kanya. Sabi niya, hindi siya magtatago. Uuwi siya ng bayan niya. Parting ways. Any parting statement po, ma'am? Yes, opo, JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho dyan. At nagpapasalamat ako sa ating OVP, Media Beat, sa pagkakataon na makapag-usap tayo ngayong hapon na ito. Pakiusap ko lang sana kung ano yung sinabi ko ay yun ang maisulat at maisapubliko. Yun lamang ang pakiusap ko at huwag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion ng mga tao, kundi isulat lang siya kung paano ko siya sinabi. Factual lang yung presentation ng news items. Yan yung pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan. At sinasabi niya lagi na kung ano yung dapat naipakita niya sa buong mundo, sa inyo mga Pilipino, kung ano yung governance, ano yung dapat na nakikita natin sa pamahalaan. At yun ang i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.